Pagbasa mula sa aklat ni Genesis, nilikha
Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang unang linggo ng Kwaresma na may tema, ang tulong ng salita ng Diyos sa paglaban sa tukso. Sa unang linggo ng Kwaresma, inaanyayahan tayo na pagnilayan si Jesus bilang ang bagong Adan at ang bagong Israel. Tulad ng mga unang tao at ng Israel, hinarap niya ang pagsubok at tukso. Ngunit di tulad nila, napagtagumpayan niya ang lahat ng ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Sa pagdiriwang natin ng Eukaristiya, makakatagpo natin ang ating kapatid at Panginoon na si Jesucristo na nagbibigay lakas upang mapagtagumpayan ang tukso sa panahong ito. Naway gabayan at palakasin niya tayo sa ating paglalakbay sa Kwaresma patungo sa mahal na araw at sa kaluwalhatian ng Pasko ng pagkabuhay. Ang ating pong punong tagapagtiwang sa banal na Santa Misang ito ay si Reverendo Padre Ronald Asug, ang ating parochial vicar. Magsitayo po ang lahat para sa ating pangbungad na awiting pasimula. Pag ng Panginoon, buong bayan muling magtitipon upang pasaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Panahong tigang ang lupa, sa panahong ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, panahon ng kapayapaan. Kapag ng Panginoon, buong bayan muling magtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Ang mga dakila't dukha, ang banal at makasalanan, ang bulag at lumpo, ang api at sugatan, ang lahat ay inanyayahan sa ng Panginoon. Buong bayan ngayon'y nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa aming pagdalamhati, sa aming pagbibigay puri, anuman ang patangis, sapot, pasakit, ang pangalan niya'y sinasambi ng Panginoon. Buong bayan ngayon'y nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang
pakikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Iayin po natin sa banal na piging nito ang mga intensyon. Thanksgiving Mass, IDCC, offered by Mr. and Mrs. Jason Bermel and family, grade 2 St. James the Great. Petition Mass, offered by Ami Jane Aribi. For the soul of Catherine, offered by Lyra Velasco and family. For the soul of Gina, offered by Reason family. For the soul of Rosalia, offered by Lenelyn Amaro. For the soul of Caridad, offered by Katrina Sasil. For the soul of Leonarda, offered by Brenda Adato. For the soul of David and for all the souls in purgatory, offered by Lorna Sarmiento. For the soul of Chris Lee, offered by Willie Flores. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, at tawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, Panginoon, maawa ka sa amin. Ika'y tagahilom naming makasalanan. O Kristo, maawa ka sa amin. O Kristo, maawa ka sa Ika'y tagapamagitan ng Diyos at ng bayan. Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka Sa amin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng pagkabuhay, sa minawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Genesis, nilikha ng Diyos ang tao mula sa alikabok, hiningaan sa ilog, at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na kalulugod sa
paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsay tinanong ito ng babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Tumungon ang babae, "Hindi naman. Ipinagkakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito, o humipo lang naman, sa punong iyon mamamatay kami." "Hindi totoo iyan. Hindi kayo mamamatay," wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nilang malaman sila'y hubad, kaya kumuha sila ng dahon ng igos, pinagtangi-tangi at ginawang panakip sa katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong ikaawaan kaming sayo'y nagsisuway. Puon iyong kaawaan kaming sayo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karunungan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Puon iyong kaawaan kaming sayo'y nagsisuway. Ang paglansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Puon iyong kaawaan kaming sa iyo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Puon iyong kaawaan kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Puon iyong kaawaan kaming sa iyo'y nagsisuway. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Hesukristo, higit ang kinamtan ng mga kinahabagan ng
sagana at pinawalang sala. Sila'y maghahari sa buhay. Kay laki ng kahigitan ng pagpapalang ito kaysa kasawaing iyon. Kaya't kung paano nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang magkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan, gayon din naman marami ang pawawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat para sa pagpapahayag ng mabuting balita. Laudamus Domine. Adoramus Domine. Laudamus Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng dyablo. Doon 40 araw at 40 gabing nagayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Pagkatapos ito ay dinala siya ng dyablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod. "Kung ikaw ang anak ng Diyos," sabi sa kanya, "magpatihulog ka sapagkat nasusulat, ipagbibili niya sa kanyang mga anghel na iingatan ka, aalalayan ka nila, upang hindi ka matisod sa bato." Sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos dinala din siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok. Mula ro'y ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng dyablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin." Sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran." At iniwan siya ng dyablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Yan. Ngayong linggo, sa unang linggo ng panahon ng Kwaresma, paintulutan niyo po akong basahin ang pastoral letter
na ginawa ng ating mga butihing obispo ng Pilipinas, the Catholic Bishop Conference of the Philippines, hinggil sa pagdiriwang ng 48th anniversary of EDSA People Power with the title, Remember the Wonders the Lord Has Done. Dear brothers and sisters, grace and peace from our Lord Jesus Christ. Remember the wonders the Lord has done. The psalm enjoined the Israelites as they face one tribulation after another in their journey to God's promised land. 40 years after we toppled a dictatorship that sought to prolong itself through electoral fraud, we hear the psalm today reminding us of the wonders that the Lord has done as we too face today's challenges. In 1986, after enduring years of suffering, we shouted in unison, "Tama na, sobra na, palitan na." From February 22 to 25, 1986, we saw how Filipinos bravely yet peacefully took their disgust and frustrations to streets. The long stretch of EDSA became a vast open-air cathedral of faith and peaceful defiance. Millions of Filipinos from across the country gathered under the protective mantle of the Blessed Virgin Mary and her Son Jesus, clutching and praying the Rosary, offering masses, singing hymns. We as a people stood shoulder to shoulder, faced tanks and soldiers with nothing but unyielding faith in our hearts. The dictatorship fell, not through violence, but through quiet perseverance in power of piety and collective faith that clamored for justice and true change. This extraordinary event was not an accident, nor simply a human achievement. Rather, it is a testament of God's favor on His people. He sought Him in their darkest hour. Faith and love for country brought us together. Our prayers were answered. The miracle of EDSA People Power happened. Today, with all peace-loving Filipinos, we mark the 40th anniversary of the People Power. We are grateful for the grace that made it possible. As we do this, we, the CBCP, request you to undertake 3 sacred duties: to remember, to repent, to respond, that we may welcome again the spirit of that miracle and bring us to a better future. To remember. Our first duty is to remember. We remember the nameless heroes, the true heart of the People Power, the mother shielding a soldier with her body, the elderly in wheelchairs reciting the Rosary amid rumbling engines, and the youth forming human barricades with linked arms. They showed the true power of faith that can reshape society without bloodshed. Their witness pierced the armor of oppression. Prayers proved stronger than tanks. Faith triumphed over fear. The fire of EDSA, set aflame 40 years ago, is our task to sustain. Let courage once again dwell in our hearts, and let faith reignite our passion to pursue the common good, not only for ourselves, but also for next generations. Let us retell the story of EDSA. To repent. We realize that we have squandered the gift of EDSA, the dawn of a new freedom. We became inured to it. We forget that freedom is both a task and a duty. We took for granted the opportunity to start anew. Let the Israelites, after leaving Egypt, we forgot God's faithfulness and goodness. We return to our old ways, habits that bring us comfort,
yet forget about our struggling brothers and sisters. We fail to take full responsibility of nation building. Our country remained in ruins, complacent and complicit to the scandalous corruption and the ugly face of impunity. We have betrayed not only ourselves, but also our God. This betrayal stares us in the face. Persistent poverty, entrenched graft, eroded trust, underdevelopment, all have sinned and fall short. Scripture warns, reminding us that justification comes through humble faith, not self-righteousness. Repentance demands that we confront our sins, our complicity in systems and structures that mock Edsa's promise. Let us confess with contrite hearts, turning from the golden calves of materialism to the God who liberated us once before. To respond with courage and love. EDSA was an awakening that still calls us today. Like the Exodus, it showed that liberation requires courage. Like Pentecost, it revealed that unity can give birth to renewed mission. Today we are called not only to remember and repent, but also to respond with courage and love through change. Change requires honesty. May we not get tired of seeking and upholding truth and rejecting lies. This honesty covers our wounds and our poverty. Change comes from love. Love is action. Without love, we continue to suffer. Empty slogans and promises become our pain relievers, yet we never get well. Change requires personal conversion. Daily integrity is the sacrifice of doing good even when no one is looking. This is to turn our backs from lies and dishonest practices. Change requires communal conversion. Our institutions and communities must leave behind old habits that perpetuate corruption. And when we work together, we can do a lot more. Dahil sa people power was our peaceful way of effecting change. It demanded courage, sacrifice, and love, and we acted together. May we propose some concrete actions to celebrate EDSA at 40. Let us fight impunity together. Ang impunity ay kawalan ng pananagutan, hindi napaparusahan, palaging nakakalusot. Ang mali nagiging normal. Ang kasalanan ay nakakalusot at ang katarungan ay nananahimik. Ang makapangyarihan ay walang kinakatakutan. So that we may hold power accountable, let us rally together for the passage of an authentic anti-dynasty bill. Power must remain in the people, not in a few. Let us be vigilant. Let us initiate local, diocesan, or parish-based volunteer groups and movements for public accountability in monitoring of public funds, programs, and projects. Let us engage. Let us initiate and participate in conversations, dialogues, and consultations where voices are heard to promote responsibility, transparency, and accountability. Town hall meetings, linkages with groups, institutions, or organizations, or the recent trillion peso marches are examples of this. Let us support honest and competent leaders. Mindful of the common good, let us continue the education for good citizenship and governance in view of 2028 elections. Let us start voters' education early, and let us identify who genuinely serve and those who are already engaged in electioneering. All this requires a revolution of the heart. After 40 years of EDSA, millions among us wallow in poverty and suffering because we have to pray hard,
as we work hard. Brothers and sisters, remember the wonders the Lord has done. Let us once again be filled with the same Spirit that brought the 1986 People Power to fruition. Looking back, it was synodality in action. Hand in hand, shoulder to shoulder, we walk together in faith, hope, and love. Sulong padayon. This is our call that we may cross from slavery to freedom. For 40 years, the Israelites wandered in the desert. After 40 years, and as we observe 40 days of Lent, we are called to a new revolution of the heart, a heart that turns to God, for it remembers the wonders of God has done. The 1986 People Power was Kairos, a moment of grace. Let us remember with gratitude, repent with humility, and respond with courage and love. Our Lord reminds us, I have loved you. Mary, Mother of our nation, pray for the Philippines, and may peace reign in our land. For the Catholic Bishop Conference of the Philippines, Gilbert A. Garcia, Doctor of Divinity, Archbishop of Lipa, CBCP President. Magsitayo po tayong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao sa alam ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at tutungo sa mga nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa diwa ng Kwaresma, idulog natin ng may pagtitiwala sa Diyos ang mga pangangailangan ng lahat. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming masunurin sa iyo. Panginoon, gawin mo kaming masunurin sa iyo. Para sa simbahan, naway manatili itong tapat sa lanan ng Diyos at umiwas sa tukso ng kapangyarihan, kayamanan at karangalan at magtagumpay. Tulad ni Jesus, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming masunurin sa iyo. Para sa Santo Papa, sa mga obispo at lahat ng namumuno sa ating simbahan, nawa malinaw nilang ipahayag ang salita ng Diyos at maging huwaran sa pangunguhan ng langit tayo. Panginoon, gawin mo kaming masunurin sa iyo. Para sa mga pamilya ng mga migrante, naway patatagin sila ng pananampalataya at pag-asa sa gitna ng kanilang pagkawalay sa kanilang mga kamag-anak. Malalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming masunurin sa iyo. Para sa ating pamilyanan, mga pamilya at bawat isa, sa atin nawa sa Kwaresmang ito ay maging handa tayong sumunod sa kalooban ng Diyos at magtagumpay laban sa tukso. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming masunurin sa iyo. Panginoong Diyos, salamat sa pagkakataong simulan ng Kwaresma sa alaala ng pagtagumpay ni Jesus laban kay Satanas.
Patnubayan mo kami at ang lahat ng migrante sa iyong masuyong kalinga sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Amen. Magsiupo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pag-aain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambahayan ng banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagbabuhay sa pagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas na Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo ng aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay kaysa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan. Kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, ang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon, namumuno ang langit at lupa. Hosana, Hosana sa pangitaasan. Hosana sa pangitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ngayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, nihandog para sa inyo." Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, at sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitan sa hilian inihain, ilang pagkain
Pagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magpasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mamuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kaming sa pag-ibig, kaysa ni Leon ang aming Papa at ni Rex Andrew ang aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Pawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Pawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, ng aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasabi ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagkawarin mo kami sa aming pamasanan. Para lang pagpapalawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sa'yo ang kaharian, kapangyarihan, at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga ng mundo. Turuan mo akong maging bukas, palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng payo sa nararaman, mga walang hihintay. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing iyong bigay ay tumanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa, at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita
na namumutawi sa iyong bibig sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat para sa mga anunsyo. Tawag sa ikakasal. Unang tawag, si Gilbert D. Moralio, binata, kasalukuyang nakatira sa Bungabong, Tabaco City, anak ni Severino Moralio at Gloria Barquilla, ay ikakasal kay Emmy Rose M. Berha, dalaga, kasalukuyang nakatira sa San Roque, Caramoan, anak ni Luis Berha at Francia Mendez. Kung sino man po ang may nakakakilala sa ikakasal na ito at kung may nalalaman po kayong maaaring makahadlang sa kanilang pagpapakasal, ay mangyari lamang makipag-ugnayan sa opisina o sa Cora Paroko, si Reverendo Padre Philip Francis R. Bersabe. Maraming salamat po. Weekly collection report from February 15 to 21. Cash forwarded, 94,510 pesos. Sunday collection, 8,736 pesos. Barangay Mass collection, 222 pesos. Weekdays collection, inclusive of funerals, 3,101 pesos. The total collection for this week, 12,059 pesos. Total disbursement, 11,664 pesos. The total cash in bank, 94,905 pesos. Salamat po sa inyong lahat sa patuloy niyong pagtulong sa ating parokya. Palakpakan po natin ang bawat isa. Ngayong pong araw, ipe-present ko po sa inyo ang ating mga Easter Angel for this year, 2026 candidates. So pag natawag po yung pangalan nyo, punta po kayo dito sa unahan with your parents para po makilala po kayo. Aserdano Irish Nicole from Kaputatan. Asan po yung si Irish Nicole Aserdano from Kaputatan? Punta tayo po sa unahan. Brace Jasmine from Hanopol. Brace Jasmine from Hanopol. Buhayo Nate Raven Joseph. Buhayo Nate Raven Joseph. Ang sponsor po nito, Our Lady of Lourdes Association. Clavicilia Franz Jesus Kiel. PYM ang sponsor nito. Palaya Mea Yvonne from Kadong. Basinyo Kaiser Zaiden from Binanwanan. Sarmiento Kiara Isabel from Taug. Valesa Lucas Jeronimo. Ang sponsor po nito ang Our Lady of Peña Francia Association. Olpa. Velasco Natalia Luna from Sulnupan. Zoilo Jayon Gilbert from Dubas. Kayla Milanet Cansejo from Salvacion. So, 11 pa lang po ang ating mga candidates para sa Easter Angel. Yung iba pong mga barangay, wala pa po silang nakuha. So, pagsikapan po natin na lahat ng mga barangay makakuha ng mga candidate for Easter Angel. So, we only have 11 candidates for Easter Angel. Maganda po kung madagdagan pa po natin yung mga ibang barangay na wala pa. So, palakpakan po natin ang mga candidates for Easter Angel 2026. Salamat po sa mga magulang. Magsitayo na po tayong lahat.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning and happy Sunday po sa inyo.